Matagumpay na na-activate ang Xiao 4 Lay Assistant. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ngunit matagal ko nang pinaghandaan ito. Hindi ko hahayaang mapunta ang Xiao si technology sa kamay ng mga masasamang tao. A-upload ang memory metacode file. Kasalukuyang bumubuo ng virtual consciousness. Matagumpay ang pag-upload. Batay sa in-upload ninyong memory metacode file. Binubuo na ang virtual consciousness, pakihintay lamang. Matagumpay na nabuo. Nais niyo na bang i-activate ang inyong virtual consciousness ngayon? Ako ito pero hindi rin ako. Sa madaling salita ako ang Xiao 4 Large Model. Batay sa iyong mga alaala. Isang malalim na virtual consciousness. Mayroon akong kaparehong kaisipan at paraan ng pag-isip gaya mo. Paalalahanan mo akong i-update ang memory file tuwing Martes. Kapag hindi ito na-update, kusang mag-activate ang virtual consciousness. Sige, ang kumpanyang nagwagi ng pinakamataas na parangal sa teknolohiya ngayong taon ay, ang nanalo ay Xiao si Technology. Ngayon ay ating tawagin ang chairman ng Xiao si Technology Group na si Ginoong Chen Zhen para tanggapin ang parangal. Mapapasakin na rin ang Xiao si technology sa lalong madaling panahon. Hindi na ninigarilyo si matandang Chen. Saan galing ang lakas mong manigarilyo rito? Subukan niyo ako, may sakit si matandang Chen ngayon. Ako ang kanyang kapalit na si Dabiao. Ako muna ang papalit sa kanya. Isang veteranong sundalo si matandang Chen. Hinding-hindi siya magpapadala ng kapalit nang walang formal na report. Paumanhin ginang. Anong ginagawa mo, Wuje? Bilang coach ng taekwondo, napakaliit ng kinikita ko. Kahit hindi ako kumain o uminom sa loob ng isang taon, hindi ko pa rin may ipon ang 8 milyong panggastos sa operasyon. Kailangan kong humanap ng trabahong mas mataas ang sweldo. Huminto ka, huwag kang tumakas. Tignan natin kung saan ka pupunta ngayon. Kunin mo iyan. Bitawan mo ako, sino ka ba talaga? Naitang. Tumayo ka riyan. Tumayo ka. Mag-ingat ka. Walang hiyang babaeng ito. Gusto mo pang maging bayani, ha? Nasugatan ka ba? Hindi, ayos lang ako. Salamat, mabuti naman kung ganoon. Ano nga palang pangalan mo? Gusto sana kitang pasalamatan ng maayos. Wag na po, maliit na bagay lang iyon. Ano na ang nangyari? Biglang may sumulpot na babae. At nailigtas siya nito. Ang lalaki nyo tapos hindi nyo kaya ang isang babae. Young Master, kakaiba ang babaeng yon.
Isang sipalang napatumba na niya ang kasama namin. Lahat kami ay nasugatan mga walang silbi. Sinwerte lang siya sa pagkakataong ito. Sabihan mo si Dabiao at ang mga kasama niya na magtago muna. Huwag na huwag silang magpapaiwan ng ebidensya. Sa susunod titiyakin kong madudurog siya. Kailangan kong makuha ang trabahong ito para sa panggastos sa operasyon ni tatay. Matandang Han, huwag mo akong takutin ng ganyan. Gumising ka na pakiusap. Nay, huwag na kayong mag-alala. Makakahanap ako ng panggastos para sa operasyon. Mapapagaling natin si tatay. Xiaoye, kasalanan ko ito, wala akong silbing ina. Nay, huwag niyo pong sabihin iyan. Pinaghirapan ni tatay na palakihin ako. Ngayon naman ay panahon na para ako naman ang mag-alaga sa inyo. Alagaan niyo po ng mabuti si tatay. Ako na ang bahala sa panggastos sa operasyon. Chairman, kilala niyo ba siya? Nabalitaan kong ang chairman ng Xiao si Technology ay napakabait at ayaw na ayaw sa karahasan. Kahit ang asawa ko ay hindi ako nakilala. Hindi ko po kayo kilala, hindi po. Kung hindi mo ako kilala, bakit ka nagugulat? Ako. Akala ko lang po ay may kakilala ako. Nagtapos sa sports school Taekwondo 4 Tiedan. Binibining Han, ang hinahanap namin ay isang administrative assistant. Kailangang marunong sa office software at business etiquette. Hindi kami naghahanap ng bodyguard. Mukhang hindi angkop ang iyong kasanayan. At ang level mo ay nasa 4 TV level lang. Ang Xiao si Technology ay isang malaking kumpanya. Baka pati pagbiyahe sa trabaho ay hindi mo kayanin. Kaya ko pong matuto. Mabilis po akong mag-type. At malakas po ang loob ko. Kaya kong gawin ang kahit ano. Kahit anong iutos nyo ay gagawin ko po. Opo. Maaari nyo po ba akong bigyan ng pagkakataon? Binibininghan, ito ay isang opisina. Hindi ito pantalan. Anong silbi ng lakas dito? Chairman Chen, mukhang hindi maganda ang kalidad ng mga aplikante ngayon. Pagsasabihan ko ang EC department tungkol dito. Binibininghan, hindi ka pasado, maaari ka nang lumabas. Tignan mo. Sino ang nagsabing hindi siya pasado? Sino ang nagsabing hindi siya kwalipikado? Chairman, pero ang kanyang pinag-aralan. Hindi nga siya kailangan para sa administrative assistant. Ngunit kukunin ko siya bilang aking personal secretary. Personal secretary po. Sekretarya Sun, maaari ka nang lumabas. Salamat pala sa nangyari kagabi. Walang anuman po, tungkulin ko ang tumulong sa nangangailangan. Hindi ako mahilig magkautang na loob kahit kanino. Sabihin mo ano ang gusto mo. Pera ba o bahay? O may iba ka pang kahilingan? Basta't kaya ko itong gawin. Kung hihingi ba ako ng pera agad, hindi ba iyon nakakahiya? At kahit mayaman siya, paano kung kuripot pala siya? Baka sa huli wala na akong pera. Wala pa akong trabaho. Hindi iyon maaari. Ayaw ko po ng pera. Ayaw mo ng pera. Gusto ko po ng trabahong ito. Gusto ko pong maging personal secretary nyo gaya ng sinabi nyo kanina. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng isang personal secretary? Hindi lang ito basta pagtitimpla ng kape. Kailangan mo ring ayusin ang aking mga personal na lakad. At kung minsan, mapapaharap ka sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Hindi po ako natatakot sa panganib. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mawala ng kita. May sakit po ang tatay ko. Kailangan niya ng panggastos sa operasyon. Kailangan ko po ng stable na trabaho. At hanggat maaari ay malaking sweldo. Dahil kayo naman ang chairman. Sigurado po akong magagawa niyo iyon. Sige, pumapayag ako. Sekretarya Sun, pumasok ka muna.
Gumawa ka ng kontrata para sa kanya. Siya na ang bagong personal secretary ng chairman. Ang sweldo niya ay 30,000 yuan kada buwan. Buong sweldo na kahit sa probation period. Bukod pa rito ay bigyan mo siya ng advance na 6 na buwang sweldo. Bilang kanyang bonus sa pagpasok. Bago matapos ang araw na ito. 30,000 at may advance pang 6 na buwan. Chairman, mukhang hindi po ito ayon sa patakaran. Ang utos ko ang batas dito. May problema ba? Wala po. 180,000 iyon sa loob ng 6 na buwan. Sapat na iyon para sa operasyon. Sapat na para sa tatay ko. Salamat po, boss. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ang 6 na buwang sweldo ay advance lamang. Kung sakaling mag-resign ka agad. Kailangan mong ibalik ang buong halaga ng isang bagsakan. Basta't hindi niyo ako sisisantehin. Hindi ako aalis sa trabahong ito. Sige, maaari ka nang magsimula. Pumasok ka na. Ipaalam mo sa lahat. Magkakaroon ng emergency shareholders meeting sa loob ng 10 minuto. May mahalaga akong anunsyo. Naghihinala na ba si Shenzhen sa akin? Para sa kaligtasan. Patahimikin na siya. Para makasiguro. Naiintindihan ko po. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dapat makaligtas. Tinawag ko kayong lahat ngayon. Dahil may mahalagang bagay na magdedesisyon sa kinabukasan ng kumpanya. Tayo. Dali mukhang may emergency siyang sakit. Dalhin agad siya sa ospital. Anong nangyari sa chairman? Bigla siyang inatake. Kaya niyo bang managot kung may mangyari sa kanya, tabi kayo? Yeah. Pinsan, huwag mo akong sisihin. Kung naging masunurin ka lang sana, hindi sana aabot sa ganito. Ikaw rin ang gumawa ng sarili mong kapahamakan. Kaya pala ang mga nagtangkang pumatay sa akin ay tauhan mo. Lahat ng shareholders ay sumang-ayon na ilabas ang iisa zero model. Bakit mo ito pilit na pinipigilan? Ang iisa zero model ay hindi pa tapos. Ang paglabas nito ng madalian ay magdudulot ng malaking pinsala. Yeah. Ganyan din ang sinabi niya noon. Kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi sana siya namatay. Chen Songming. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Nakakatawa ang mga magulang mo ay namatay sa aksidente dahil sa akin. At nakahanap ako ng sisisihin para roon. Nung mamatay sila ay nagmamakaawa pa sila sa akin. Napalayain ka. Napakawalang silbi talaga nila. Patawarin niyo ako. Chen Zihao, hindi ka magtatagumpay. Huwag kang magmadali. Ihahatid na kita sa kanila. Mamatay ka na, sino iyan? Papatayin kita. Akala mo ba kapag pinatay mo ako, ay makukuha mo na ang kumpanya? Siyempre kami na lang ang natitira mong kamag-anak. Ang lahat ng shares mo ay mapupunta sa akin. Sa oras na iyon ay kontrolado na namin ang buong kumpanya. Huwag mo na siyang kausapin.
Tapusin na natin siya ngayon. Huwag niyo siyang hayaang makatakas, habulin niyo siya. Anong tinitingnan niyo, bilis? Wala kayang nangyaring masama sa chairman. Unang araw pa lang sa trabaho ay nagbubulakbol ka na. Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Hindi po ako nagbubulakbol. Sekretarya po ako ng chairman. Ang pag-alam sa mga gawain niya ay bahagi ng trabaho ko. Dahil bago ka pa lang dapat kang sumunod sa mga patakaran. Ito ang mga meeting records ng chairman noong nakaraang linggo. Ang gawain mo ay i-encode ang lahat ng ito sa computer. Dapat tapos na ito bago pumasok bukas. E di mag-overtime ka. Hindi nagpapakain ng tamad ang kumpanyang ito. Kung hindi mo kaya, umalis ka na agad. Mapanlin lang na babae. Kakarating mo lang ay may balak ka na sa chairman. Tignan mo muna ang sarili mo. Isa lang siyang hamak na sekretarya. Nakakairita. Natukoy na tapos na ang araw ng Martes. Ilang beses nang nabigo ang pagpapaalala sa pag-update ng memory file. Ayon sa mga dating instruksyon, ang Xiao 4 Lai Assistant ay kusang i-activate ang iyong virtual consciousness, camera at speaker ng telepono. Matagumpay na nakuha ang access. Anong nangyayari? Bakit kusang nag-activate ang virtual consciousness? Sino iyan sa kalagitnaan ng gabi? Ako ito. Pumunta ka agad sa opisina ko ngayon din. CG po, Chairman. Tinawagan niya ako para pumunta rito. Bakit walang tao? Chairman Chen, nandito ako. Dito. Chairman, naka-video call po ba kayo? Charge mo agad ang phone. 2% na lang ang baterya ko. Malapit na itong mamatay. Ang charger ay nasa pangalawang drawer sa kanan, dali. Bago ka ba rito? Kalahating araw pa lang tayong hindi nagkikita, nakalimutan niyo na ako. Masyado yata kayong busy. Hindi naman siguro ganito iyon, di ba? Chairman, ako po si Han Xiaoye. Pumasok lang po ako kahapon. Kayo po ang mismong nag-interview sa akin. Binigyan niyo pa nga po ako ng advance na 6 na buwang sweldo. Tama, naalala ko na. Masyadong maraming nangyayari ngayon. Medyo naguguluhan ang isip ko. Naiintindihan ko po. Chairman, ano po ang utos niyo? Xiaoye, mayroon akong napakahalagang bagay na kailangan ng tulong mo. Ngunit bago ang lahat, kailangan mong lumagda sa isang confidentiality agreement. Anong balita iyan? Ang password. Narinig mo na ba ang I-10 model na inilabas ng kumpanya? Opo, narinig ko pong napakahusay nito. Ang server ng model na ito ay ginaya mula sa neural network ng utak ng tao. Gumagana ito ayon sa kaisipan at malay ng tao. Inupload ko ang aking alaala sa anyo ng metacode sa loob ng model. At ginamit ito para makabuo ng virtual consciousness. Ano po, ibig niyo pong sabihin ay naging cellphone na kayo? Sa madaling salita, ito ay ako, ang aking virtual consciousness, na gumagana sa loob ng Xiao 4 assistant ng phone na ito. Paano niyo po ako nakikita? Kaya kong kontrolin ang system ng telepono ng malaya.
Ang kamera ang nagsisilbing mga mata ko. Ang speaker at mic naman ang aking mga tainga at bibig. At saka, kaya ko ring pasukin ang lahat ng software para manipulahin ang telepono. Mabuti na lang at may tao pa sa kumpanya. Diyos ko, parang isang panaginip lang ito. Isang imperyo ba ito? Tuwing Martes, nag-update ako ng system memory metacode para matiyak na ang virtual consciousness ay laging updated. Martes ngayon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ko nagawang mag-update. Nag-set ako noon na kapag 7 araw akong hindi nag-login, ang Xiao 4 assistant ay kusang mag-activate ng aking virtual consciousness. Bagamat aktibo na ang aking malay. Wala akong alaala sa huling 7 araw. Ganoon pala iyon. Kaya pala hindi ito gumana. Ano po ang kailangan niyong gawin ko? Tatawag po ba ako ng pulis? Huwag kang tatawag ng pulis. Nangangamba akong may masamang nangyari sa tunay kong katawan. Maraming kaaway ngayon. Kapag tumawag tayo ng pulis, natatakot akong manganib ang buhay ng katawan ko. Bukod pa roon, magulo ang sitwasyon sa loob ng kumpanya ngayon. Hindi ko alam kung sino ang maaari kong pagkatiwalaan. Xiaoye, ikaw lang ang kaisa-isang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Kailangan mo akong tulungan na mahanap ang katawan ko. Kailangang laging nasa iyo ang teleponong ito. Tiyaking laging puno ang baterya nito. Aayusin ko ang mga gawain sa kumpanya sa pamamagitan ng internet. At ikaw ang magsisilbing kinatawan ko sa totoong mundo. Chairman, isa lang po akong hamak na sekretarya. Baka hindi ko po kayang gawin ang paghahanap na iyan. Basta't pumayag ka. Simula sa araw na ito, ikaw na ang magiging chief secretary ng opisina ko. At dodoblehin ko ang sweldo mo. Doble, ibig sabihin ay 60,000. At kung matagumpay mong magagawa ang misyong ito, bibigyan pa kita ng 1,000,000 yuan bilang bonus. 1,000,000. 1,000,000 yuan. Sapat na iyon para sa operasyon ng tatay at sa mga gamot niya. Sa pagpapagaling, at baka makabili pa kami ng malaking bahay. Huwag po kayong mag-alala, Chairman. Mula ngayon ay laging nasa akin ang phone niyo. I-charge ko po ito lagi. Hanggat buhay ako, tinitiyak kong hindi kayo mapapahamak. Magandang araw, young master. Maghanap kayong mabuti. Hanapin niyo siya. Dali na. Nahanap na namin ang lahat ng dako sa paanan ng bundok. Anong ibig mong sabihin hindi nyo nahanap? E di maghanap pa kayo. Halughugin nyo ang buong bundok na ito. Kailangang mahanap nyo siya. Kapag nawala siya ay lagot tayong lahat. Mamatay rin kayo. Bilis, ano pa ang hinihintay nyo? Mga hangal talaga sila. Tignan niyo ang phone niyo, bilis. Nag-send ng mensahe si Chen Zhen sa group chat ng kumpanya. Anunsyo tungkol sa Iishe. Simula ngayon, si Han Xiaoye na ang tatayong chief secretary ng opisina ko. Si Son Linlin naman ay magiging regular na sekretarya na lang. Ipatupad agad ang utos na ito. Tito, ayos lang po ba kayo? Hindi ito maaari. Sa taas ng bundok na pinaghulugan niya, imposibleng buhay pa siya. Hindi ito maaari. Akala mo ba kapag pinatay mo ako, ay makukuha mo na ang kumpanya? Hindi may mali rito. Kung buhay pa nga siya, bakit hindi siya agad tumawag sa pulis? Nagpapanggap lang siya. Ang boses na yon kanina, baka ni-record na yon noon pa. O baka may nanggagaya lang sa kanya. Siguradong si Han Xiaoye ang may gawa nito. Kahapon lang siya pumasok. Ngayon ay chief secretary na siya agad. Tiyak na may problema rito. Han Xiaoye. Gusto kong makita kung sino ba talaga itong si Han Xiaoye. Kung sino siyang nagmamarunong sa teritoryo ko. Tara.
Chairman, walang nakitang kahit anong kahina-hinala sa opisina. Ayon sa monitoring ng kamera, pagkaalis ko ng opisina kahapon ng umaga, hindi na po ako nakabalik pa. Kaya naniniwala ako na nawala ang katawan ko pagkatapos ng parangal kahapon. Kung ganoon po, kailangan ba nating paimbestigahan ito sa lahat? Huwag muna dahil naghihinala ako na ang pagkawala ko ay may kinalaman sa mga tao sa loob. Sino ang nag-utos sa iyo? Han Xiaoye, ikaw na mapanuksong babae. Sabihin mo paano ka nakapasok sa opisina ng chairman. Siguro ay pinalibutan mo siya ng mga salita mo, no? Umalis ka na agad dito. Papatayin kita, ano bang pinagsasabi mo? Tiyak na gumamit ka ng kung anong maduming paraan para akitin ang chairman. Kung hindi, bakit sa loob ng 2 araw ay itinalaga ka niya agad bilang chief secretary at ibinaba mo ako sa pwesto? Matagal na kitang pinagmamasdan at alam kong may balak ka. 2 araw pa lang pero inaakit mo na siya. Napakawalang hiya mong babae ka. Tumigil ka na nga. Saan mo nakitang inaakit ko siya? Sige nga, sabihin mo. Bakit sa loob ng 2 araw ay ginawa ka niyang chief secretary? Ako. Hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol sa chairman. Wala kang masabi, no? Nakikita kong wala ka talagang lusot. Kung hindi mo siya inakit, bakit kanya bibigyan ng ganitong pwesto? At bakit kanya binigyan ng advance na 6 na buwang sweldo? Kapag hindi ka pa tumigil, huwag mo akong sisisihin. Hindi ka pa rin aamin, ha? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Inimbestigahan ko na ang pamilya mo. May sakit ang tatay mo at kailangan ng pera sa operasyon, di ba? Hindi ko akalaing gagawin mo ang ganoong kababang paraan para sa pera. Napakasama mo. Hindi ko akalaing ganyan kang klaseng tao. Wala ka talagang moralidad. Ang mga babaeng gaya mo ay hindi karapat-dapat na maging katrabaho namin. Tama, paalisin na siya agad dito. Son Linlin, binibigyan mo ba ng problema si Sekretarya Han? Han Xiaoye, hindi ko akalaing magsusumbong ka pa. Nagkakamali kayo, chairman. Masyado na siyang nagiging mayabang. Kino-question niya pa po ang mga tao niyo. Chairman, 2 araw pa lang si Han Xiaoye rito. Pero pinalitan niya agad ako sa pwesto. Masyado kayong pumapanig sa kanya. Hindi po ito makatarungan. Ang mga ginagawa mong hindi maganda sa mga katrabaho mo noon pa. Gusto mo bang isa-isahin ko rito? Hindi lang ako nagsasalita. Pero hindi ibig sabihin ay wala akong alam. Malaking pasalamat mo na hindi kita sinisante agad. Tungkol naman kung bakit ko siya ginawang chief secretary. Dahil noong may emergency ako kagabi, hindi kita mahanap kahit saan. Kung wala si Sekretarya Han, Ay tiyak na malaki ang magiging problema. Mula ngayon ay magtrabaho ka ng maayos. Huwag mo na akong bibigyan ng problema. kundi ay pwedeng-pwede ka nang umalis sa kumpanyang ito. Naiintindihan ko na po. Pagkatapos manakit ay aalis ka na lang. Anong gusto mong gawin ko? Ito ang nararapat sa iyo. Han Xiaoye, nagawa mo akong saktan. Simula pa lang iyan. Kapag inulit mo pa, dodoblehin ko iyan. Lalabanan kita, tumigil kayo. Anong tinitingin-tingin nyo? Mag-ingat ka, ang 2 lalaking iyan ay sina Chen Songming at Chen Zihao. Napakadelikado nila. Kaya kong makita ang mga kamera sa opisina. Bakit napakaingay dito sa opisina ng chairman? Anong kaguluhan ito? Manager Chen, napakawalang modo talaga nitong si Han Xiaoye. Gusto ko lang sana siyang turuan ng leksyon kanina. Ngunit nanakit siya sa harap ng iba. Ang ganitong klaseng empleyado na hindi sumusunod sa nakatataas. Sisisantehin niyo na po siya agad. Sayang at hindi siya naging artista. Napakagaling niyang magbaligtad ng katotohanan. Ikaw, Xiaoye. 2 araw ka pa lang pero nananakit ka na ng katrabaho. Mukhang ayaw mo na talagang magtrabaho rito. Sinabi ni Chen Zhen sa group chat ng kumpanya. Nagawing chief secretary itong si Han Xiaoye. Chief Secretary. Kaya tiyak nakasabwat siya ng impostor na yon. Kung ganoon, papaalisin ko muna ang nakaharang na babaeng ito. Manager Chen, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Siya po ang unang nanakit sa akin. Pinaratangan niya pa akong inaakit ang chairman. Sila po ang makakapagpatunay nito.
Hansia Oye, huwag kang magbintang ng kung sino-sino. Kitang-kita namin na sinaktan mo si Linlin. Kailan ka ba sinaktan ni Linlin? Wala kaming nakitang ganoon. Tama, Manager Chen. Saksi po ako. 2 araw pa lang ang Hansia Oye na ito pero napakayabang na. Wala siyang galang sa aming mga nauna sa kanya. Nagbanta pa nga siya na sasaktan si Linlin kanina. Siya ang naunang mang-away. Siya ang unang nanakit sa akin. Siya ang nanira sa akin. Tapos kinakampihan niyo pa siya. Masyado na kayong lumalabis. Kahit ano paman, ang manakit ay mali. Idinedeklara ko na dahil sa pananakit sa kapwa-empleyado at sa napakasamang pag-ugali, sisisantihin na si Hansia Oye ngayon din. Pumunta ka na sa EC para ayusin ang pag-alis mo. Maliwanag na pinagkakaisahan nila ako. Pero kakampi ko ang chairman, kaya hindi ako dapat matakot. Personal secretary po ako ng chairman. Wala po kayong karapatang sisisantihin ako. Walang karapatan. Nananakit ka na ng katrabaho at sumasagot pa sa nakatataas. Ako ang manager ng E-Department. Siyempre ay may karapatan akong gawin ito. Maliban na lang kung ang chairman mismo ang magpaalis sa akin. Kundi ay hinding-hindi ako aalis rito. Isang hamak na sekretarya ka lang pero ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Wala akong pakialam kung sino ka. Binibigyan ka na ng pagkakataon pero ayaw mo pa. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo ang mga patakaran dito. Are, masakit, bitawan mo ako. Sa ganyang kahinang lakas ay nagtatangka ka pang manakit. Napakagaling pala niya. Bitaw-bitawan mo ako. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Masyado na talagang lumalabis si Hansia Oye. Kailangan na siyang bantayan ng maigi. Ikaw ba ang bagong personal secretary ng chairman? Hansia Oye. Opo, ako nga, pero sino po sila? Hansia Oye. Hindi mo ba kilala ang vice chairman natin? Siya ang tatay ni Manager Chen. At mismong tito ng ating chairman. Nandito ako para hanapin ang chairman para sa isang mahalagang bagay. Nasaan ba siya ngayon? Wala po siya sa kumpanya ngayon. Kung may kailangan po kayo ay maaari niyong sabihin sa akin. Sabi ko na nga ba may kakaiba rito? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita agad, dalhin mo ako sa kanya. Chairman, hindi po namin alam kung nasaan ang katawan niyo ngayon. Ano na ang gagawin natin? Imposibleng buhay pa si Chen Zhen. Hansia Oye, nakahanap ka pa ng magpapanggap na chairman, ha? Kapag nabulgar ang lahat ay ipapakulong kita. Tignan natin kung ano ang magagawa mo. Sekretarya Sun, nasaan ba ang chairman? Vice Chairman Chen, hindi ko rin po siya makontak. Kaninang umaga po noong tinawagan ko siya, ay nakapatay ang telepono niya. Hindi makontak. Tama nga ang hinala ko. Paanong mangyayari yon? Kaninang-kanina lang, ay nag-post pa ang chairman sa group chat tungkol sa bagong AA appointment. Bakit hindi siya makontak ngayon? Sige, pabayaan na. Ako na mismo ang tatawag sa kanya. Chairman, kailangan ko po kayong makita. Nasaan ba kayo ngayon? Sumagot po kayo agad. Kapag natanggap nyo ito, dahil nakatingin ang lahat ng empleyado, kailangang sumagot siya. Sa oras na yon, Diyos ko, ano na ang gagawin ko? Ang virtual consciousness ng chairman ay walang alaala sa huling 7 araw. Kapag nagkamali siya ng sinabi, ay tiyak na maghihinala sila. Doon na tayo magkakaroon ng malaking problema. Hansia Oye, tignan natin kung paano ka lulusot ngayon. medyo busy po ako sa ngayon. Sabihin nyo na lang kay sekretaryahan. At siya na ang magsasabi sa akin. Halika rito. Chairman, pagkatapos ng parangal kahapon, saan po ba kayo pumunta? Lagot na ito ang kailangang malaman. May inasikaso lang po akong mahalagang bagay. Kung ang taong ito ay talagang si Chen Zhen, imposibleng hindi niya alam ang nangyari kagabi. Dahil dito ay nasisiguro ko na ang Chen Zhen na ito ay peke. Wala ring kwenta. Peke ang chairman na iyan. Manager Chen, paanong magiging peke iyon? Ang boses na iyon ay boses talaga ng chairman. At ang paraan ng pagsagot niya ay katulad din. Tama, Manager Chen. Narinig ko rin pong kausap niya si Linlin sa telepono. Paanong magiging peke iyon? Sa advanced na teknolohiya ngayon, napakadali na lang gayahin ang boses ng isang tao.
Pero hindi pa rin ito mapapatunayan na peke siya. Tama ang sinabi mo. Ngunit sa sinabi niya kanina ay nabulgar na siya. Pagkatapos ng parangal kahapon, ay kasama namin siya ng vice chairman na pumunta sa probinsya. Gabi na noong umalis siya roon. Ang sinasabi niya ay malayo sa katotohanan. Ganoon pala ang nangyari. Han Xiaoye, napakatuso mong babae ka. Sabi ko na nga ba kaya mo ako napatalsik sa pwesto. Para maging chief secretary ka. Dahil nakahanap ka ng magpapanggap na chairman. Panloloko at labag sa batas ang ginagawa mo. Ang Han Xiaoye na ito ay wala talagang modo at konsensya. Dapat na siyang ipakulong ngayon din. Manager Chen, huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Tumawag na tayo ng pulis para mahuli siya. Han Xiaoye, napakalakas ng loob mo. Para lang maging chief secretary, ay nagawa mong magpanggap na may kausap na chairman. Ngayong huli ka na sa akto. Anong masasabi mo? Tinatakot ka lang nila. Huwag kang matakot, wala silang ebidensya. Sino po ang nagsabing nagpapanggap ako? Nananadya lang po kayo. Kung talagang siya ang chairman. E di dalhin mo kami sa kanya. Kapag nakita namin siya ng personal, ay mapapatunayan nating totoo nga siya. Ano sa tingin mo? Anong laro pa ba ang gagawin mo? Medyo busy po ang chairman dahil may pinuntahang business trip. Napakagaling mo talagang gumawa ng kwento. Ngayon pa talaga siya umalis. Kung hindi kayo naniniwala ay tawagan niyo siya. Hindi mo ba narinig ang sabi nila? Naka-off ang telepono ng chairman. Parang awa mo na, Han Xiaoye. Sa susunod na gagawa ka ng kwento, Ay paghandaan mo naman ng maayos. may 2 numero ang chairman. Yung pangtrabaho niya ang naka-off. Pero pwede niyong tawagan ang personal na numero niya. Makinig kayong mabuti, ang numero ay 136,608. Akala mo ba maniniwala kami? Sa numerong ibibigay mo, Masyado ka ng desperada. imposibleng buhay pa siya. Kailangang mabulgar na ang lahat. Sige, tatawagan ko ang numerong iyan. Pero sinasabi ko sa iyo, Han Xiaoye, Kapag napatunayan naming peke ito, ay ipapakulong kita agad. pamimiki ng dokumento at panloloko. Lahat ng iyon ay ipapataw ko sa iyo. At doon ka na mabubulok sa kulungan, sige po. Kapag hindi siya ang chairman, ay tanggap ko po. Pero kung siya nga ang chairman, at pinararatangan niyo ako, ano naman ang gagawin niyo? Kung siya nga ang chairman, ay hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kung matatalo ako, ay habang buhay akong makukulong. Pero kapag kayo ang natalo, ay hihingi lang kayo ng paumanhin. Napakadaya naman po yata niyan. Sige, bibigyan kita ng 1,000,000 yuan at luluhod ako sa harap mo para humingi ng tawad. Sige, payag ako. Kayo ang nagsabi niyan, ha? Saksi po ang lahat ng nandito. Unahin na natin ito. Hello, magsalita ka. Sino ka ba at bakit ka nagpapanggap na chairman? Anong balak mo? Manager Chen, ano bang pinagsasabi mo? Impossible ito. Hindi maaaring siya si Chen Zhen. Masyado ng advance ang teknolohiya ngayon. Siguradong isa itong high-tech na scam. Napakagaling niyang umarte. May itatanong ako sa iyo ngayon din. Kapag nagkamali ka o hindi ka nakasagot, ibig sabihin ay hindi ikaw. Si Chen Zhen at ipapahuli kita agad. At mabubulok ka sa kulungan. Kung aamin ka na ngayon ay mapapatawad pa kita. Kaya amin ka na ba? Bakit biglang tumahimik ang chairman? Sige, itanong niyo na. Ikaw ang naghanap nito. Huwag mo akong sisisihin. Kailan ang kaarawan ni Chen Zhen? Ano ang pangalan ng mga magulang niya? At kailan sila namatay? May 10 segundo ka para sumagot. Kahit ang mga magulang niya. Sabihin mo sa akin. Makinig kang mabuti. Ang kaarawan ko ay noong ika-21 ng Marso, 1995. Ang pangalan ng tatay ko ay Chen Yaodong. Ang nanay ko naman ay si He Zilan. Namatay sila noong ika-25 ng Mayo, 2 taon na ang nakakalipas. Nasiyahan ka na ba? Paanong nangyari ito? Bakit alam niya ang lahat ng mga lihim na impormasyong iyan? Hindi maaaring alam niya ang lahat ng detalyeng iyan. Ibig bang sabihin ay hindi nga siya namatay? May masamang balak ang dalawang ito. Ang pagkawala ng chairman.
Hahaha Chairman. Umalis pala kayo nang hindi man lang nagpapaalam sa amin. Nag-alala po kaming lahat para sa inyo. Nagkaroon lang po ng kaunting hindi pagkakaunawaan kanina. Kailangan ko pa bang magpaalam sa inyo kung saan ako pupunta? Vice Chairman Chen, tinuturuan niyo ba ako sa mga dapat kong gawin ay hindi po? Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin Chairman. Habang wala ako riyan, si Sekretaryahan ang tatayong tinatawan ko sa lahat ng bagay. Kailangang sundin niyo ang lahat ng utos niya. Sino man ang magtatangkang mang-api sa kanya, ay para na rin kinalaban ako niyan hahaha. Huwag po kayong mag-alala Chairman sige po. Makakaasa po kayo. Hindi maaari ito. Tumahimik ka. Masyado na tayong napahiya. Sandali lang Manager Chen, aalis na ba kayo agad? Hindi ba't dapat ay tuparin niyo muna ang pustahan natin? Sa harap ng napakaraming tao rito. Kailangang marunong kayong tumanggap ng pagkatalo. Ibigay niyo ang 1,000,000 yuan. At lumuhod kayo sa harap ko para humingi ng paumanhin. Binibining Sekretaryahan, ibibigay namin ang 1,000,000 yuan sa iyo. Ngunit ang pagluhod ay kalimutan mo na. Si Manager Chen ay nakatataas pa rin sa iyo. Walang nakatataas na opisyal. Ang luluhod sa harap ng kanyang tauhan. Sana ay alam mo ang simpleng patakaran sa trabaho. Parang sinabi mong buburahin mo ako. Sinasabi ko sa iyong hindi mo ako mabubura. Wala kang galang sa nakatataas sa iyo. Masyado kang mayabang. Han Xiaoye, sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na sekretarya ka lang. Pero ganyan ka kung magsalita sa tatay ko. Siya ang Vice Chairman ng Xiao si Technology. Humingi ka agad ng paumanhin sa kanya ngayon din. Kundi ay sisisantehin kita agad. Mukhang nagagalit na si Manager Chen. Kayo naman ang natalo sa pustahan. Pero kayo pa itong ayaw magbayad ng utang nyo. Bilang isang Vice Chairman, dapat ay kayo ang marunong sumunod sa usapan. Ngunit nanonood lang kayo. Mabuti na nga lang at hindi ko kayo minumura. Tapos hihingi pa ako ng paumanhin sa inyo. Isa lang akong hamak na sekretarya. Pero sinabi na kanina ng chairman na ako ang kanyang buong kinatawan. Gusto mo akong sisisantehin. Pasensya na, wala kang karapatan. Gusto mo talagang kalabanin ako ha? Kung gusto mong maghiganti, bahala ka. Pero ngayon kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Kundi ay ipapadala ko ito sa group chat ng kumpanya. Para makita ng lahat kung anong klaseng pag-ugali. Mayroon ang Manager Chen ng Xiao si Technology. Han Xiaoye, sumusobra ka na. Si Manager Chen ay nakatataas sa iyo. Paano mo siya mapapaluhod at mapapahingi ng tawad? Dapat marunong kang makisama. Ano ba sa tingin mo ang halaga mo? May karapatan ka bang magsalita rito? Yung paninira mong inakit ko ang chairman kanina. Hindi ko pa pinapanagot sa iyo. Kung magsasalita ka pa ay isasama na kita. Manager Chen, kung nahihiya ka at ayaw mong lumuhod at humingi ng tawad, ayos lang. Bigyan mo na lang ako ng 2,000,000. Malawak ang pangunawa ko. Papatawarin na kita sa pagluhod at paghingi ng tawad. Ano sa tingin mo, binibigyan na kita ng paraan para makalusot? Sige, pumapayag ako. Salamat sa pera, Manager Chen. Han Xiaoye, hintayin mo ang ganti ko. Muntik na akong mamatay sa takot kanina. Mas kalmado ka kaysa sa inasahan ko. Narinig mo ba ang sinabi ni Manager Chen kanina? Naghihinala akong ang pagkawala ko ay may kinalaman sa mag-ama na iyon. Naghihinala rin akong may ginagawa silang masama. Ano na ang gagawin natin ngayon? Basta malaman natin ang mga pinuntahan nila kamakailan. Baka sakaling mahanap natin ang katawan ko. Pero hindi nila iyon sasabihin ng ganoon-ganoon lang. May paraan ako. Anong paraan? Ngayong 2:00 ng hapon, gaganapin ang regular na meeting ng mga shareholders. Para hindi lumabas ang mga pag-uusapan, lahat ng dadalo ay kailangang mag-iwan ng telepono. Ito ay itatago ng opisina ng mga sekretarya. Sa oras na yon, gamitin mo ang data cable para ikonekta ang telepono ni Chen Songming. Sa teleponong ito,
Makakapaglagay na ako ng virus sa telepono niya para makuha ang mga impormasyon doon. Chairman, paano naman ang 2 milyong ito? Sa'yo na yan dahil ginamit mo ang sarili mong galing para makuha yan. Para kitain yan. Salamat, Chairman. Siguradong nakahanap ng magpapanggap si Han Xiaoye at gumamit ng easy para gayahin ang boses niya para nakawin ang mga personal niyang impormasyon. Bakit hindi niyo siya ibinuko kanina? Huwag kang magmadali. Sa harap ng ganoong karaming tao, kung masyado tayong magiging marahas ay maghihinala sila. Isa pa. Baka totoong hindi pa patay si Chen Zhen. Naisip niyo ba ang mangyayari? Imposibleng buhay pa si Chen Zhen. Kahit ano paman, bago natin makita ang bangkay niya, kailangan nating maging maingat. Huwag kang magmadali, marami pa tayong oras. Hindi ba naghanap siya ng magpapanggap na chairman? Gagawa tayo ng paraan para ibuko siya. Tay, ang ibig mong sabihin dahil gusto niyang makipaglaro. Eh di makipaglaro tayo sa kanya. May isang itim na vault sa opisina ni Chen Zhen, kung saan nakatago ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Tanging si Chen Zhen lang ang nakakaalam ng password. Sa board meeting mamayang hapon, ipapadala ko ang vault na yon sa meeting room. Ibig mong sabihin, dahil alam ng Peking Chen Zhen na yon ang lahat, hayaan nating buksan niya ang vault sa harap ng lahat. Kung hindi niya yon mabubuksan, ibig sabihin ay isa siyang impostor. Sa oras na yon gamit ang kasong pagnanakaw ng malaking halaga mula sa kumpanya. May papakulong natin ang walang hiyang babaeng yon. Magaling, napakagaling, Tay. Ha ha ha. Ngayon ay hulihin natin siya sa sarili niyang patibong. Ang ilang tao talaga. Akala nila kapag naging chief secretary na sila, ay naging marangya na agad ang buhay nila. Hindi man lang tinignan ang sarili nila. Amoy, mahirap pa rin. Sekretarya, kung wala kang masyadong ginagawa, pumunta ka sa banyo at kausapin mo ang inidoro. Mas babagay iyon sa iyo. Mga direktor, sumunod po tayo sa patakaran. Pakilagay po ang mga telepono niyo rito. Kailangan ko rin bang iwan ang telepono ko? Patakaran ng kumpanya po. Yeah. Matagumpay na nailagay ang virus. Sekretarya Son, kailangan mong bantayang mabuti ang mga teleponong ito. Kapag may nawala, kahit isa, ikaw ang mananagot. Naiintindihan ko po. Ano, nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Kahapon ng hapon mula alas 4 hanggang alas 7. Ang signal ng telepono ni Chen Songmin ay nanatili rito sa lokasyong ito. Alam ko ang lugar na ito. May mga kabundukan sa paligid nito. Anong gagawin nila roon? Pumatay. At magtago ng ebidensya. Kailangan talaga nilang maghanap ng ganitong lugar. Mukhang ang katawan ko ay nasa paligid lang nito. Anong gagawin natin ngayon? Pupunta ba tayo agad doon? Kung pupunta tayo ngayon ay siguradong maghihinala sila. Pumunta ka muna sa meeting para maantala sila. Pagkatapos ng meeting saka tayo alis. Hindi ba ito ang vault sa opisina ng chairman? Bakit nandito ito? Mga direktor, dahil nandito na ang lahat, simulan na natin. Magpapakilala muna ako. Ako si Han Xiaoye, ang Chief Secretary. Siguradong nakatanggap na kayong lahat ng abiso. May bigla ang business trip ang chairman.
Simula ngayong araw, ako na ang hahawak sa lahat ng transaksyon ng kumpanya. Bilang kinatawa ng chairman, kung mayroon kayong mga katanungan, ipaalam nyo agad sa akin. Ipaalam sa'yo. Sino ka ba sa tingin mo? Isang hamak na babaeng walang alam. Gusto pang umupo sa pwesto ng chairman. Naku, sekretaryahan, napakayabang mo naman, kahit pa wala ang chairman. Nandito pa naman ang vice chairman natin. Kahit anong mangyari, hindi maaaring ang isang hamak na sekretarya lang ang masusunod dito, di ba? Grabe, bakit ba galit na galit sa akin ang mga direktor na ito? Pasensya na kasalanan ko ito. Yung paglabas ng Xiao 410 large model noon ay patuloy na naantala. Kaya naapektuhan ang mga shareholders na ito. Hindi rin sila nakakuha ng dibidendo. At hindi rin tumaas ang shares kaya galit sila sa akin. Ngayon ay wala pa ako rito. Kaya sayo nila na ibubuhos ang lahat ng inis nila. Sige na, ako na. Hindi naniniwala ang lahat sa chairman. May dahilan din naman yan. Dahil ang pagtatalaga sa iyo ng chairman bilang chief secretary. At bilang kinatawan para sa lahat ng transaksyon, ay ginawa niya lamang sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa group chat. Alam nating lahat na sa tuwing may mahalagang inaanunsyo ang chairman noon, ay siya mismo ang pumipirma at naglalagay ng selyo ng kumpanya. Pero ngayon ay masyadong madalian ito. Nagpadala lang siya ng mensahe sa group chat. Hindi ito ayon sa kanyang estilo sa trabaho. Kaya lahat kayo, may karapatan akong magduda na ang chairman na nagpadala ng mensahe sa group chat ay siguradong peke. Hindi siya ang chairman. Tama ang sinabi ng tatay ko. Ang chairman na nasa group chat ay sigurado. Naghihinala ako na may nagnakaw ng numero ng chairman Nahack ang account niya. para magpanggap bilang siya. Han Xiaoy, isa kang manloloko. Hindi pa ba sapat ang paniskandalo niyo sa opisina kanina? Manager Chen, pwede kayong kumain ng kahit ano pero hindi kayo pwedeng magsalita ng kahit ano. Nasaan ang ebidensya na isa akong manloloko? Dahil lang ba walang pirma ang chairman? Anong panahon na ngayon? Sapat na ang ebidensya ng electronic office. Ebidensya ba? Ito ang ebidensya. Mga direktor, Siguradong alam ng lahat. na ang vault na ito, Dito nakalagay ang mga pinakamahalagang dokumento ng kumpanya. At espesyal ang pagkakagawa nito. Tanging ang chairman lang ang nakakaalam ng password. Kahit ang tatay ko ay hindi ito alam. Tama, ang vault na ito ay pinasadya pa namin noon ni Chairman Chen. Sekretaryahan, hindi ba't sinabi mong ikaw ang kinatawan ng chairman? Sige, ngayon ay tanungin mo siya. Kung ano ang password ng vault na ito, At buksan mo ito sa harap naming lahat ng mga shareholders. Basta't mabuksan mo ito. tatanggapin kong ikaw ay nagsasabi ng totoo, na ang chairman na nasa group chat ay totoo nga. Buksan mo na, pero kung hindi mo mabuksan, ibig sabihin ay isa kang manloloko. Pwede na kaming tumawag ng pulis para hulihin ka. Mga direktor, ang general meeting ngayong hapon. Ay ipinapaubaya ko na sa inyo. Napatunayan na ng tatay ko na ang chairman na nasa group chat ay isang impostor. At ang sekretarya niyang ito ay kasabwat niya. Huwag po kayong mag-alala. Wala na siyang magagawa. Sekretaryahan. Sige na. Chairman Chen, ano po ang password ng vault sa opisina niyo? Kailangan ko po itong buksan ngayon. Anong nangyayari? Bakit hindi nagsasalita ang chairman? Ano na? Huwag mong isiping porke nakagamit ka ng AI para gayahin ang boses ng chairman at nagamit mo ang account niya, ay pwede ka nang magpanggap bilang siya. Bakit mo iyon nagawa? Kung hindi ka pa aamin, mamumulot ka na lang sa kangkungan. Hinanap ko sa archive ng mga alaala ko. Binuksan ko pa ang vault na ito noong nakaraang linggo.
Ang password ay 523,321. Manager Chen, paulit-ulit mo akong sinisiraan. Pag nabuksan ko ang vault na ito, ay dedemanda kita dahil sa paninirang puri. Sige, buksan mo na kung ganoon. Huwag na kayong makipag-usap sa babaeng ito. Tingin ko ay nag-aaksaya lang siya ng oras. Kung mabubuksan niya ito, kakainin ko ang vault na ito sa harap nyo. Tama, hindi na kailangan pang magsalita. Buksan mo na. Sekretaryahan, buksan mo na. Sige na, buksan mo na. Buksan mo para malaman na natin. Para mapatunayan na ang pagkatao mo. Ano pang mapapatunayan ng isang manloloko? Bilisan mo, ano pang hinihintay mo? Ha ha ha. Han Xiaoye, isa kang ang manloloko, ha ha ha. Buko ka na ngayon, no? Isa ka lang manloloko. Teka lang, masyado yata kayong natutuwa ng maaga. Hansia Oye, sa harap naming lahat. Ay nagkamali ka sa paglagay ng password. May mailulusot ka pa ba? Tumatahol kayong parang aso sa tabi ko. Napakakaingay nyo. Kaya mali tuloy ang narinig kong password. Kapag hindi ka makadumi, sinisisi mo pa ang lupa na walang gravity, hahaha. Huwag na kayong maniwala sa kanya. Sabihin niyo sa mga gwardya na hulihin siya at ibigay sa pulis para asikasuhin. Huwag na nating sayangin ang oras natin dito. Naiinis ako kapag nakikita ko ang manlolokong ito. Isang beses lang akong nagkamali ng password. Bakit kayo natutuwa? Lalabas muna ako at tatawagan ko ang chairman para kumpirmahin ang password. Pero pinapaalala ko sa iyo, Kung magkakamali ka ng 3 beses sa vault na ito, malalock ito. 3 beses lang ang pagkakataon mo. Pero dahil nagkamali ka na ng isa, huwag ka nang magkakamali ulit. Chairman, mali po ang password. Nakalimutan ko kaya. Baka binago ng katawan ko ang password noong mga nakaraang araw. Lagot na. Ano nang mangyayari rito? Kapag hindi natin nabuksan ang vault na ito, siguradong patay tayo. Huwag ka munang mag-alala. Hayaan mong mag-isip ako. May mga password ba akong madalas gamitin? Mayroong 5. Kahit pa pinalitan ay isa lang dyan ang ginamit. 3 beses lang ang pagkakataon natin. Nagamit na ang isa. 2 password na lang ang pwedeng subukan. May natanggal na ring isa ngayon. Ayon sa memory archive ko, pinalitan ko ang password noong nakaraang buwan. Tanggalin na rin natin yon. 3 na lang ang natitira. Mukhang kailangan mong hulaan ang isa. Sige, sige. Ipapasa Diyos na lang natin ito. Manahimik po tayong lahat. Kung magkakamali ulit siya ngayon, hindi na niya tayo masisisi. Han Xiaoye, walang umiistorbo sa iyo ngayon. Nagkamali ka na naman, kaya anong ipapaliwanag mo ngayon? Ang impostor na yon ay impostor pa rin. Kahit magmukha siyang totoo, hindi pa rin siya totoo. Bakit ba nagmamadali kayo? May isa pa akong pagkakataon. Tama kayo riyan. May huling pagkakataon ka pa para hulaan iyon. Pero kung magkakamali ka pa rin ngayon, Umalis ka na lang dito at magpakatino. ikaw talaga, hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo ay hindi ka iyak. Kahit bigyan ka pa ng 10,000 pagkakataon, wala ka pa ring masasabing tama. Dahil pakiramdam nyo lahat ay nagkakamali ako. Bakit hindi kayo makipagpustahan sa akin? Kung matatalo ako ay makukulong ako. Kung matatalo kayo, hindi naman pwedeng wala kayong mawawala. Ikaw na isang manloloko. Anong ipupusta mo sa akin? Ang buhay mo. Kung matatalo ako, makukulong ako habang buhay. Parang patay na rin ako niyan. Pero kung mamamatay ako, sa ginawa niyong paninira sa akin at sa chairman, dapat lang napagbayaran niyo rin ito. Ano bang gusto mo?
Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang buhay nyo. Kung mananalo ako, kailangan nyong ibigay sa akin ng libre ang lahat ng shares na hawak nyo. Wala akong pakialam sa iba pa. Nananaginip ka ba ng gising? Sa tingin ko, dahil alam mo na kung ano ang kahihinatnan mo, kaya ka nagsasalita ng kung ano-ano rito. Sa tingin mo ba maihalaga pa ang buhay mo? Pambayad sa mga shares na yon. Anong ibig mong sabihin? Bakit natatakot na ba kayo? Hindi ba ang tapang nyo kanina? Tinawag nyo akong manloloko. Kung sigurado kayong manloloko ako, bakit hindi kayo lumaban? Ano, takot kayong makipagpustahan sa akin, no? Sige, kalimutan na natin ito. Umalis na kayo rito. Anong karapatan mong magbigay ng kondisyon, manloloko? Kayo ang nagbigay ng kondisyon sa akin. Tinawag nyo akong manloloko. Kahit wala naman kayong ebidensya. Alam kong mali ako sa password ngayon. May isa pa akong pagkakataon. Paanong naging sigurado kayong mali ako? Akala nyo ba matatalo ako dito? Natatakot kayong matalo. Kung hindi ako papayag magpatalo, anong magagawa nyo? Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Parusahan natin ang manlolokong ito. Sino ang nagsabing takot kaming matalo? Handa kong ipusta ang lahat ng shares ko sa iyo. Sabihin mo na ang password. Isa ka lang, manloloko. Wala ka ng lusot. Magaling, maghintay kayo riyan saglit. Ipiprint ko lang ang kontrata sa paglilipat ng shares. Sandali. Han Xiaoye, aalis ka ba? Baka tumakas ka lang. Kukunin ko lang ang kontrata pabalik. Pirmahan nyo na lahat ng kontrata ngayon. Pirmahan nyo na rin kayong dalawa. Han Xiaoye, masyado ka ng mukhang pera. Ang buong kumpanyang ito ay pag-aari ng pamilya Chen. Bakit ko ibibigay ang mga shares ko sa iyo? Gusto mo ba ng espesyal na trato? Ginawa mo pa kaming pananggalang. Hindi umuubra sa amin ang mga panlilinlang na ito. Paano kaya? Ang patibong na ito. Pwede niyo siyang kainin pero hindi ako. Bilang vice chairman ng kumpanya, hindi ako sasali sa pustahang ito. Kapag nagkaproblema ang kumpanya sa hinaharap, asikasuhin yon agad. Tama iyon. Ngayon ang vice chairman ang bahala sa atin. Kaya sumasang-ayon kami, sumasang-ayon ako. Kaya kahit matalo tayo, nandyan pa ang mga direktor para protektahan tayo. Matatakot ba tayo sa isang hamak na babae? Sumasang-ayon kaming lahat. Sige, hindi ko kayo pipilitin. Dahil ayaw sumali ng vice chairman. Hindi ko na yon pipilitin. Pero Manager Chen, ikaw. Kailangan mong pumirma rito. Sige, pipirma ako, tutal hindi ka rin naman mananalo. Wala namang halaga ang kontratang ito. Para ka lang naghihinalo ngayon. Nga. Dapat ay agad na hulihin ang babaeng yon. Pagkatapos ay isama pa ang nanay niya. Ganoon ba? Kung matalo kayo mamaya, huwag kayong iiyak. Nagkasundo na sa pustahan. Ngayon, idilat nyo ang mga mata nyo. Pareho lang din naman sa akin ang kalabasan nito. Subukan na natin. Impossible. Bumukas ito. Patay tayo.
6 milyon, wala na ang lahat ng shares natin. Hindi ba sinabi mong hindi mabubuksan ito? Paano ito nabuksan? Pareho tayong nagkamali. Hula lang niya siguradong iyon. Manager Chen, hindi ka ba nakikinig sa klase sa math noon? Kung ang 10 numero ay isa sa ayos sa 6, may 100,000 posibilidad iyon. Kung tama ang hula mo sa loob ng 3 beses. Kahit isang hula mo, okay na ako doon. Kung nahulaan mo ng tama. Kung tama ang hula mo, ibababalik ko na ang shares nyo. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Paano nangyari ito? Ibig bang sabihin ay buhay pa si Chen Zhen? Impossible. Manager Chen, kasalanan mo ito dahil hindi ka nag-aral ng mabuti. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Chen Zihao. Kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon din. Tama, ibalik mo ang shares namin sa amin. Kayo ang nangako niyan kanina. Basta mabuksan ko ang vault. Ililipat niyo sa akin ang inyong mga kontrata. Ngayon ay napirmahan na iyon. Sekretaryahan. Sekretaryahan, huwag po kayong umalis. Wala po talaga akong alam sa mga nangyayari. Napakalaki po ng puso nyo. Patawarin nyo na po ang sekretarya ko. May pamilya po akong binubuhay. Hindi pwedeng mawala sa akin ang mga shares na ito. Tama po. Nalinlang lang din po kami. Nakikiusap po kaming ibalik nyo ang shares sa amin. Parang awa nyo na, sekretaryahan. Maawa na po kayo. Ibalik nyo na po sa amin ang shares namin. Bakit hindi nyo naisip yan kanina? Nung pinapahiyan nyo ako. Ngayon ay wala na kayo sa pwesto nyo. Mga taong katulad nyo na gumagawa ng kasamaan. Mas lalo pa kayong gumagawa ng masama. Hindi kayo karapat-dapat sa anumang awa. Kung ganoon pala ay may paraan ako. Mababawi nyo rin ang mga nawala nyo. Totoo po ba iyon? Dahil hindi sumali sa pustahan ang vice chairman. Kaya walang nabawas kahit na ano sa mga shares niya. Pwede niyo siyang singilin para bayaran kayo. Ikaw, Chen Songming. Dahil sa inyo ng anak mo kaya siniraan natin si sekretaryahan. Tinawag pa natin siyang manloloko. Ngayon ay nawala na sa atin ang ating mga shares. Kailangan niyong bayaran kami para sa nawala naming shares. Bayaran niyo kami. Hindi iyon maaari. Kailangan niyong umalis. Mga tanga, kundi dahil sa akin, hindi kayo magkakaroon ng ganoon kalaking pera. May naglakas loob ba sa inyo na tulungan ako? Puro daldal, umalis na kayo sa paningin ko. Han Xiaoye. In-underestimate kita. Pero kung sino ang mananalo o matatalo, wala pang nakakaalam. Wala na kayong silbing lahat. Sapat nang bawiin natin ang mga kontrata at punitin ang mga iyon. Ang Chen Zihao na ito ay napakasama talaga. Nga. Kapag napunit ang mga kontrata, mawawala ng bisa ang usapan. Han Xiaoye, kung hindi mo pupunitin ang mga kontrata ngayon, huwag kang umasang makakalabas ka pa ng buhay sa pinto ng meeting room na ito. Lihim lang natin ito. Napakakapal ng mga dingding ng kwartong ito. Kahit anong mangyari sa loob ay walang makakarinig mula sa labas. At saka kinuha na rin ang mga telepono natin. Kaya kahit patayin ka pa namin ngayon dito, Ay walang makakaalam. balak nyo ba talaga akong patayin dito? Marami tayo kaya hindi tayo dapat matakot sa isang bata. Tama, huwag nating hayaang makalabas siya ng meeting room na ito. Kundi ay mawawala sa atin ang lahat ng shares natin. Lalaban tayo hanggang sa huli. Sige na.
Paano siya naging ganoon kagaling? Sugod na kayo. Sugod, sino pa ang gustong lumaban ngayon? Paparusahan na kita. Inuutusan ko kayo. Mga walang silbi. Manager Chen, kailangan nyo pa ba ng kontrata? Si Aoye, binabalaan kita, huwag ka nang kumanta pa. Ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Naayos ko na lahat at nakuha na ang 30% ng kumpanya. Totoo ba iyan? Magaling ang ginawa mo. Mula ngayon ang mga direktor na ito ay hindi na makakagawa pa ng anumang gulo. Pumunta na tayo agad sa bundok na iyon para magtingin-tingin. Baka sakaling mahanap natin doon ang ebidensya ng katawan ng chairman. Marunong ka bang magmaneho? Mayroon akong lisensya, pero hindi pa ako nakakapagmaneho sa kalsada. I-activate ko ang self-driving mode. Ako na ang bahala sa driving system. CJ. Chairman, parang wala namang tao rito. Patingin nga ako. May mga yapak sa lupa sa unahan. Saan ang mga yapak? Sa unahan halos 5 metro ang layo. Aba, mayroon niyang peking balita rito. Ang linaw pala ng paningin niyo, Chairman. May optical zoom ang teleponong ito. Kaya mas malinaw ito kaysa sa normal na paningin kahit paggabi. Bakit pababa sa bundok ang mga yapak na ito? Sundan natin para makita natin kung anong nasa ibaba. Wala pa rin tayong nakikita rito. Sandali lang, anong nangyari? Itutok mo ang telepono sa puno sa malayo. May bakas ng dugo sa puno na yon. Pumunta ka at tignan mo. Mayroon nga pong dugo. Chairman, kaninong dugo kaya ito? Chairman, may nakita akong buttons. Galing yan sa limited edition kong suit. Malamang ay may nangyaring masama sa chairman dito. Mali. Nakataka siguro ang katawan ko at hindi siya nahuli. Kung hindi ay sa meeting sana natin kaninang hapon. Hindi ka na sana pinaghinalaan ni Chen Zihao dahil nabuksan mo ang vault. At titigil na siya roon. Tama nga kayo. Chairman, ano nang gagawin natin ngayon? Maghanap ka sa mga ospital sa paligid. Hospital. Tama, may dugo sa puno. Ibig sabihin ay nasugatan ang chairman. Hahaha. Hahaha. Ang galing naman ng hula ni Young Master. Dumating na rito ang babaeng ito. Ano ba ang kailangan nyo? Pambihira mga pare. Tignan nyo nga ito. Maganda ang mukha at maganda ang hubog ng katawan. Napakaganda nga niya. Hahaha. Ako muna ang bahala sa iyo at titignan ko kung gaano kakaganda para sa Young Master. Huwag kang lalapit. Sekretarya ako ng chairman. Kung tatangkain nyo akong saktan, sisiguraduhin kong wala kayong makukuhang maganda. Huwag kang matakot, Xiaoye. Basta paligayahin mo lang ako ng husto. Sisiguraduhin ko sa iyong magiging maganda ang buhay mo. Kaya sumunod ka na lang. Hahaha. Bitawan niyo ako, tutulong ako. Kahit sumigaw ka pa hanggang maputol ang litid mo ay walang kwenta. Mamaya ka na lang umungol para pakinggan ko yan. Aba, hindi rin pala masama ito. Maganda nga ang itsura ng babaeng ito. Pagkatapos ng boss, paligayahin mo naman ako, hahaha. Ano yon? Anong oras mo ba pwedeng tikman ang babae ng boss natin? Aba, tapos ka na agad dyan. Mukhang mabilis pala ang boss natin, hahaha.
Iba talaga ang boss natin. Lalabanan kita ngayon. Mga hayop kayo. Mr. Mabuti naman at gising ka na. Nasaan ako? Gaano katagal na ba akong walang malay? Aabot sa isang buong araw na. Nasaan na ang mga damit ko? Nandyan pa ba lahat? Kukunin ko na para sa'yo? Doktor, may ihihingi sana ako ng pabor, sabihin niyo po. May 50,000 sa card na ito. Bayaran niyo ang hospital bills ko gamit ito. Pagkatapos ay ibili mo ako ng isang telepono. Iyong matitira ay sayo na. Hindi po maaari yan. Kunin niyo na po ito. Kayo po ang nagligtas sa buhay ko. Kung babawiin man ang pangalan ko dito na yon, mahal, bayaran mo na nga lang ang bill niya. Kung may maghahanap man sa akin, huwag niyo pong sasabihin kung sino ako. Mabuti pa ay magpahinga na lang po muna kayo rito. Lakad lang sa unahan. Pumunta muna tayo roon. CJ. Ayon sa mapa ay may 3 ospital sa malapit sa insidente. Sundin mo ang navigation sa pinakamalapit sa insidente. Hindi tayo pwedeng makaligtaan ng kwarto hanggat hindi natin nahahanap. Ang chairman. Magandang araw. Mayroon ba kayong pasyenteng chairman ng CIAOC Technology? Nakasuit siya at ganito ang height niya. 34 na taong gulang na. Saan na ba napunta ang taong iyon? Salamat sa pagpapagod, magpahinga ka na muna, sandali, hintayin mo ako. Patay tayo at nakita na ni Chen Zihao. Bakit biglang nawala ng signal ang telepono? Imposible ito. Mayroong nagputol ng signal. Hahahatan Xiaoye. Wala na. Tanging kamatayan lang ang patutunguhan mo. Ikaw ang nagputol ng internet connection ng kumpanya, di ba? Hinarangan ko lang ang signal ng opisina ngayon. Anong ginagawa mo? Liu Haoran siya niyang 3.
Huwag mo munang tanggihan agad iyon. Tignan mo muna kung sino ito. Saan ba ito, hindi ba ito pwedeng ipasa? Bakit ayaw niyo pong sabihin na lang sa amin nakikiusap ako? Chen Zihao, kung hahawakan mo man ang isa sa mga daliri ng mga magulang ko, sisiguraduhin kong babayaran mo iyan ng mahal. Magaling. Isa pala siyang baliw. Ang hina na masyado ng katawan ko para rito. Hayaan niyo na akong gawin ito nang walang nakakaalam sa inyo. Huwag ka munang masyadong mag-ingat ngayon. Mamamatay ka na talaga. Hayop ka, napakahayop mo talaga. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Ikaw talaga, matagal na pala naming nakuha ng tatay ko ang shares ng kumpanya. Ikaw lang yan, ikaw lang talaga. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nawalan ng lahat ng ito. Ano ba talagang kailangan mo? Agawin mo ang telepono at ibigay mo sa akin. Kung gusto mo pang asikasuhin ang bangkay ng mga magulang mo, Lapit dito. Agawin mo ito, ibigay mo na ito sa akin ngayon. Lagot na mabubunyag na ang chairman. bakit po biglang nawala ng signal, Chairman? Aha, naiintindihan ko na. Kaya pala ayaw niyang pumayag noon pa. Sa paglalabas ng Xiao 5 1.0 large model. Ang totoo ay tinetest pala niya ang teknolohiyang ito. Teknolohiya? Anong klaseng teknolohiya? Linaw, hindi siya si Chen Zhen. Isa siyang virtual consciousness na ginawa ng Xiao si large model. Ano ba iyang mga sinasabi mo rito? Hahaha, mabuting pamangkin ko. Talaga nga namang nag-imbak ka ng reserba para sa sarili mo. Ginamit mo pa talaga ang virtual consciousness na ginawa ng Xiao Chai large model. At niloko mo kami, grabe ang ginawa mong panloloko sa amin. Isa ka nga talagang impostor. Patayin niyo na agad ang kuryente ng server ngayon din, huwag. Huwag po. Nasa kalagitnaan pa ng pagsisave ang server ng kumpanya. Kung puwersahan po itong papatayin, ay baka masira po ito. Ito rin ang ginusto niya, huwag. Tandaan kong mabuti ang kuryente niya. Kung anong gusto mo, ay kaya kong ibigay sa iyo. Aha, ngayon pa lang siya natakot sa akin. Patayin niyo na agad ang kuryente niya, dali. Xiaoye. Xiaoye. Wala na akong anak na poprotektahan. Ngayong wala na ang tulong niya sa'yo. Tignan natin kung kaya mo pa akong labanan. Han Xiaoye, kung gusto mong mabuhay pa ang mga magulang mo, Sumunod ka na lang sa gusto ko. ibigay mo sa akin lahat ng shares mo. At pagkatapos nyon ay umalis ka na sa kumpanyang ito at mag-resign. Saka mo na asikasuhin ang bangkay ng nanay mo. Ha ha ha. Dalawa ang kontrata rito. Ang isa ay kontrata ng paglilipat ng shares. Ang isa naman ay resignation letter. Kung pipirmahan mo ito ng maayos, Susulat na ako ng isa pa. Han Xiaoye, wala ka ng pag-aari ngayon. Kahit na ano, kaya isa ka na lang. Asong walang tirahan, ha ha ha. Ipinangako mo sa akin na pagkatapos kong pumirma sa kontrata, ay palalayain mo na ako. Napakatanga mo naman talaga. Binibiro lang naman kita kanina, ha ha ha.
Gustong-gusto ko talagang nakikita ang itsura mo ngayon. Galit na walang magawa. Napakatanga mo talaga. Kung ako sa iyo, magmamakaawa na lang ako ngayon din. Ano? Ano na? Nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo na ako. Ikaw ang matanda at sakitin dito. Napakababa naman talaga ng uri mo. Kahit na ganito ka gusto mo pa ring pumasok sa mataas na lipunan. Mangarap ka ng gising. Kahit pa sakaling kita rito ngayon din. Wala pa ring may pakialam sa'yo. Parang awa mo na. Pakawalan niyo na ako. Huwag mong sabihin nagiging matigas ang puso ko. Sisisihin mo lang ang sarili mo dahil naging magaling ka. Kaya lubusan na kitang wawasakin ngayon. Upang hindi ka na kailanman makakabangon pa. Han Xiaoye ngayon din mismo ay wawasakin na kita. Pagkatapos nito ay ibebenta na kita sa probinsya. Ibebenta kita sa mga nakatatandang lalaki na iyon. Doon ka mag-inarte. Para parang aso kang manganak para sa kanila. Manganak ng maraming anak, hahaha. Titingnan natin kung paano ka mabubuhay nang hindi makahingi ng tulong at hindi makalapit sa kamatayan. Tumigil ka. Ano? Hindi pa naman magaling ang asawa mo, paano ka nakalabas dyan? Wala na naman sigurong nangyaring seryoso sa akin. Ayos lang ako, gusto ko lang mapanatag sila inay at itay. Habang papunta po ako rito, sinubaybayan ko po sa monitoring ang lahat. At nalaman ko na ito lahat. Nagpadala na ako ng tao para sagipin sila. Nasa ligtas na silang lugar ngayon. Maraming salamat sa inyo, Chairman Chen. Pasalamatan mo na lang si Chen Zihao. Dahil napatay niya ang jammer ng nasa tamang oras. Kung hindi ay matagal ko na sana siyang nahanap. Tama, matagal ko na nga dapat nahanap si Chairman. Saan ba talaga dinala ang Chairman? Nahanap ko na ang aklat niya. Chairman, ano ba talagang sinasabi mo rito? Ang sistemang ito ay matagal na niyang winasak. Nag-login ang katawan ko sa Xiao si large model gamit ang phone. At nakipag-usap na siya sa akin. Ikinuwento ko na sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa loob ng 2 araw na ito. At nakuha ko na kung saan eksakto siya ngayon. Totoo ba na saan siya ngayon? Nasa ospital siya roon sa probinsya. Kaya pala hindi ko siya makita sa ospital sa syudad. Ipadala mo agad sa akin ang lokasyon niya. Sinimulan na ang pag-navigate. 27 kilometro ang layo sa pupuntahan. Hindi ko inakalang maraming pwedeng mangyari sa loob lamang ng 2 araw. Dahil ito lahat kay Xiaoye. Kung wala siya, baka naging matagumpay na sa mga plano nila ang mag-amang iyon. Ang galing ng ipinakita niya rito. Mas mataas pa nga sa inaasahan ko. Nandito na siya. Chairman, ayos lang po ba kayo? Bumaba ka. Hindi ko inisip na ganito yon. Na ang nagpapatay sa mga magulang ko. At ang gustong magpapatay sa akin ay mismong mga kaanak ko. Tumahimik kayong 2 hayop. Mamatay din kayo. Dahil isa lang akong anak sa labas. Mula pa pagkabata ay puno na ako ng hinanakit mula sa pang-aapi ng pamilya Chen. Apektado ang lahat sa akin dahil sa tatay mo. Pati nga kasambahay namin ay mababarin ang tingin sa akin. Ano ba ang meron? Kailanman ay hindi naging panatag ang loob ko sa pamilyang iyon. Abilidad at mga marka. Mas malakas ba yon sa tatay mo? Pero bago mamatay ang matandang lalaking iyon, inutusan pa rin niya ang tatay mo na magmana. Ang lahat ng ito ay dahil anak lang ako sa labas. Hindi ako papayag dito. Kaya huwag mo na akong gamitan ng anumang paraan. Ano ba ang magiging mali ko sa mga bagay na para sa akin talaga dapat? Itago mo na lang iyang mga sinasabi mo sa pulisya. Hulihin niyo ang mga pumatay sa magulang ko. Dalhin niyo sila sa presinto. Teka lang sandali. Sinasabi mong ako ang pumatay sa magulang mo. Anong ebidensya mo? Ang mga magulang mo ay sinagasaan ko.
At kumuha ako ng taong ako ng kasalanan. Bago sila mamatay ay nagmamakaawa pa sila. Napalayain kita, napakatanga nila. Haha, Ha? napakaganda pakinggan. Huwag mo akong sisisihin. Hindi pwedeng maging ebidensya ang recording na ito. Pwede kong sabihin pinilit lang ako. Recording lang yan. Siyempre may inutusan na ako. Para hanapin ang kotseng nakasagasa sa mga magulang ko. At nahanap ko rin ang memory card ng dashcam. At na-recover ang mga binurang data. Kaya nakuha ko ang videong ito. Nagpapatunay lang iyan na nawalan ng kontrol ang sasakyan. Wala iyang mapapatunayan. Wow ito. Paanong nangyari ito? Kailangan niyong pagbayaran ang mga kasalanan niyo. Dapat niyong harapin ang parusa. Zihaw, nagkamali ako, Songming. Nawala ako sa... Katinuan, hindi ko dapat sinaktan ang mga magulang mo. Pakiusap, maawa ka na sa amin. Patawarin mo na ako. Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Huli na ang lahat noong sinagasaan mo ang mga magulang ko. Dapat naisip mo na ang kahihinatnan nito ngayon. Zen. Nagkamali ako, masahol pa ako sa hayop, isa akong tarantado. Zen, ikaw ang pinakamabait sa akin noon pa man. Kahit anong mangyari, mapapatawad mo ako. Zen, sa pagkakataong ito. Patawarin mo sana ako. Naging masyado akong maluwag sa'yo noon. Laging kinukonsinti ka. Kaya lumaki kang walang kinatatakutan. At ginagawa ang lahat ng gusto mo. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita palalampasin. At kayong lahat, mga hamak na tauhan lang kami. Sumusunod lang kami sa utos. Napakabuti ninyo. Palampasin nyo na po kami. Nga po, Chairman. Nakikiusap po kami, palayain nyo na kami. Hindi sa alam nyong nagkamali kayo. Natatakot lang kayong mamatay. Pamangkin, alam ko nang nagkamali ako. Pamangkin, kung papatawarin mo kami ngayon. Kami ng tatay ko. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng shares ng Xiaosi Technology. Pagsisilbihan ka namin buong buhay namin. Hindi ba't gusto niya lang tayong parusahan? Pamangkin ko. Handa akong maparusahan. Sa harap ng lahat. Hindi na ako makikialam sa kumpanya kailanman. Tayo na lang ang natitirang magkapamilya ngayon. Hindi mo naman kami ipapahamak, di ba? Huwag kang mag-alala, kamag-anak. Alam nyo pa palang magkamag-anak tayo. Sinagasaan nyo ang mga magulang ko at pinagtangkaan pa ako. Mayroon bang kamag-anak na ganyan kasama? Ang ganitong mga kamag-anak, wala nang kwenta. Ang mga kriminal na tulad nyo ay hindi karapat-dapat patawarin. Dalhin na natin sila sa presinto. Ipaubayan na natin sa mga pulis. Papatayin kita. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. Hulihin niyo sila at dalhin sa presinto, bilis. Wala akong kasalanan, ako ang tunay mong tito. Sekretaryahan, salamat sa lahat ng ginawa mo. Walang anuman, sekretarya po ako ni Chairman Chen. Tungkulin ko po ang lahat ng ito. Nga pala, ibabalik ko na sa inyo ang lahat ng shares ng kumpanya. Hindi na kailangan. Ituring mo na lang na pabuya ko iyan sa'yo. Xiaoye. Chairman, Xiaoye. Nitong mga nakaraang araw may iniisip ako. Kung wala ka, siguro ay matagal na akong patay. 2 beses mo akong iniligtas. salamat sa iyo, wala pong anuman. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Noong araw na yon sa opisina, nang makita kong susugurin ka ni Chen Zihaw ng pamalo, may bigla akong napagtanto, ano po iyon. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ako nakatulog buong gabi kahapon.
Ang dami kong inisip. At may mga bagay akong naintindihan. Dati palagi kong iniisip na ang emosyon ay nakakasagabal sa pagtatrabaho at nagpapahina sa isang tao. Pero ngayon ay nalaman ko na may mga taong darating para mas maging matatag ka. Xiaoye, gusto kita. Chairman Chen, Alam kong masyado itong biglaan. Pero dahil sa mga nangyari na yon ay naintindihan ko na may mga bagay na kapag hindi mo agad nasabi, ay baka wala ka ng pagkakataon sa susunod. Kaya Xiaoye, gusto mo bang maging nobya ko? Hindi mo naman kailangang sagutin agad. Makakapaghintay ako, huwag na. pumapayag ako. Pumapayag po ako. Ang totoo niyan ako rin. Salamat Xiaoye. Para saan po? Salamat dahil tinulungan mo ako. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Salamat dahil nanatili ka sa tabi ko. May na-detect na pagbabago sa data. May na-detect na pagbabago sa data. Chen Zhen, akala mo ba ay tapos na talaga ito? Chen Songming, hindi ba't nahuli na siya ng mga pulis? Paanong nangyari ito? Halika, bumalik tayo sa opisina, bilis. Ang core system ng Xiao si large model ay mukhang may nag-iba ng data nito. So nice to know you, I'll be rude.